Nangyari ito noong third year college ako. Galing akong probinsya at lumipat sa city para mas malapit sa university. 'Di naman kami mayaman, so simple lang ang hinahanap ko noon. Murang boarding house, walking distance sa school, at tahimik sana. Hindi ako maarte. Basta may higaan, electric fan, at maayos ang tubig, pwede na. Yung nakuha kong boarding house ay isang lumang two-story house na ginawang paupahan. May ilang kwarto sa taas at dalawa sa baba. Ang may-ari ay isang biyuda na tinatawag namin si Tita Ellen. Hindi siya masungit pero hindi rin siya warm. Kapag may concern ka, sasagutin ka niya. Kapag wala, tahimik lang siya. Sa totoo lang, okay na sa akin iyon. Ayoko rin ng sobrang involved na landlady. Sa unang araw ko pa lang doon, may napansin na agad ako. Sa dulo ng hallway sa second floor, may isang pinto na ibang-iba sa lahat. Mas luma, mas makapal, kulay dark brown at laging may malaking kandado. Yung ibang rooms, ordinary lang ang itsura. Manipis na pinto, halatang ilang beses nang napinturahan, pero yung isang iyon, parang matagal lang hindi ginagalaw. At kahit mainit sa hallway, yung parteng iyon laging parang mas malamig ng konti. Habang iniikot ako ni Tita Ellen sa bahay, pagdaan namin doon, bigla siyang nagsalita. "Huwag kang magtanong tungkol dyan. Huwag mo ring lalapitan." Hindi siya galit nang sabihin iyon. Hindi rin malakas. Pero malinaw na hindi iyon suggestion. Para siyang taong ilang beses nang napagod magpaliwanag. Sabi ko lang, "Opo." Hindi na ako nagtanong. Bagong lipat lang ako nun at ayoko ng problema. Pero simula nun naging aware na ako sa locked room. Kapag umuwi ako galing school, napapatingin ako roon kahit saglit lang. Hindi dahil gusto ko, parang kusa lang. Sa unang 2 linggo wala namang nangyaring kakaiba. School, tipid sa pagkain, review. Pero napansin ko na parang bihira magtagal ang ilang tenants. Wala namang eksena. Bigla na lang may umaalis, tapos may bagong darating pagkalipas ng ilang araw. Inisip ko noon, normal lang siguro yon sa mga estudyante. Ang unang talagang nagpabigat sa pakiramdam ko ay yung mga tunog sa gabi. Pero bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may maririnig akong mahinang kaluskos mula sa dulo ng hallway. Minsan parang may marahang paglakad. Minsan parang isang mahinang katok. Minsan parang may kamay na dumadaan sa kahoy. Noong una, iniisip ko simpleng bagay lang iyon. Baka pusa sa bubong. Baka lumalagotok ang bahay dahil luma na. Ayoko agad mag-isip ng supernatural. Pero ang problema, laging sa parteng may locked room nang gagaling ang tunog. At kapag bubuksan ko ang pinto ng kwarto ko para sumilip, bigla itong tumitigil. As in wala. Parang wala akong narinig. May isa akong kasabay na tenant noon, si May, nursing student at mas matagal na sa boarding house kaysa sa akin. Hindi siya tsismosa kaya akala ko baka kung may makakapagsabi ng totoo baka siya. Isang gabi habang nasa common table kami, tinanong ko siya ng casual lang. May nakatira ba dati sa locked room na yun? Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa hallway, tapos sinabi niya, "Huwag mo na lang pansinin. Mas okay yun." Yun lang, hindi niya ako tinapot. Hindi rin siya ngumiti. Pero doon pa lang, alam ko nang hindi lang ako ang may napapansin. Ilang araw pagkatapos noon nagsimula namang magloko yung ilaw sa hallway malapit sa locked room. Hindi buong bahay ang apektado. Yung dulo lang. Minsan steady ang ilaw sa may hagdan pero yung nasa dulo humihina, lumalakas tapos hihina ulit. Hindi naman lagi pero sapat para mapansin mo. Minsan pati sa kwarto ko naapektuhan. Biglang hihina ang ikot ng electric fan ko tapos babalik sa normal. Kapag nangyayari yun, kadalasan may kasabay na tunog sa hallway. Hindi ako agad natakot ng matindi. Ang mas totoo noon ay naging alert ako palagi. Hindi na ako makatulog ng maayos.
Parang laging may hinihintay ang katawan ko. Naging irritable ako sa school, antukin sa class, at hirap mag-focus sa readings. Namimiss ko na rin ang bahay namin sa probinsya. Yung katahimikan na kilala mo ang bawat tunog. One Thursday night, umulan ng malakas at nawalan ng kuryente sa buong block. 3 lang yata kaming naiwan sa boarding house nun. Nasa kwarto ako, nakahiga at nagpapaypay nang may narinig akong 3 mahinang katok. Hindi sa pinto ko, galing sa dulo ng hallway. Hindi ako gumalaw agad. Inisip ko baka may tenant lang na may kinukuha. Pero wala namang dahilan para may pumunta roon. Tapos may sumunod na tunog. Hindi nakatok. Parang may daliri o kuko na marahang hinihila pababa sa kahoy. Isang mahabang hagod. Mabagal. Nakahawak na ako sa flashlight ko pero hindi ko agad binuksan. Hindi ko maipaliwanag pero ayoko makita kung ano man ang nasa labas. Maya-maya, may narinig akong boses ni Tita Ellen mula sa baba. Matulog ka na. Hindi malakas. Hindi rin galit. Pero ang dating sa akin, hindi iyon para sa amin. Parang pamilyar na sa kanyang sinasabihan niya. Pagkatapos niyang magsalita, tumigil ang lahat. Walang katok. Walang kaluskos. Tahimik ulit ang buong bahay. Kinabukasan, nadatnan ko siya sa kusina. Halata sigurong puyat ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tita, ano po ba talaga yung nasa locked room? Matagal, bago siya sumagot. Tapos sinabi niya, dati, kwarto ng anak po. Tahimik lang akong nakinig. May anak daw siyang babae, si Leah, na nag-aaral din noon sa malapit na university. Tahimik daw ito, mahilig magbasa at madalas magpuyat. Nakatira pa sa bahay habang nag-aaral. Tapos isang semester, nagkasakit. Hindi raw matagal. Ilang linggo lang, tapos nawala na. Hindi na raw niya nagawang ayusin ang kwarto pagkatapos. Noong una, dahil masakit, habang tumatagal, lalo niyang hindi kinaya. Kaya, kinandado niya. Akala ko dun matatapos ang kwento. Pero, pagkatapos ng ilang segundo, dinugtungan niya. Noong una, tahimik lang. Tapos may mga tenant na nagsasabing may naririnig sila. Akala ko gawa-gawa lang. Hanggang sa ako na mismo ang nakarinig. Hindi siya umiiyak habang nagsasalita. Yun siguro ang mas mabigat. Yung halatang matagal na niya itong pasan. Sabi niya, hindi naman daw nananakit. Hindi rin daw niya alam kung ano ba talaga iyon. Alaala lang ba? Pagod ng isip? O may natira talagang hindi matahimik? Ang pakiusap lang niya sa mga boarders, wag nang lalapit at wag nang guguluhin. Pag pinabayaan mo, pinapabayaan ka rin, sabi niya. Dapat siguro gumaan ang pakiramdam ko dahil may paliwanag na. Pero ang totoo, lalo itong bumigat. Kasi biglang naging personal ang locked room. Hindi na lang siya creepy na espasyo sa dulo ng hallway. Kwarto pala iyon ng isang anak. May nagmahal, may namis. May hindi pa rin matanggap. Sinubukan kong sundin ang sinabi niya. Hindi na ako tumitingin sa dulo. Hindi na ako nagtatanong. Kapag may tunog, hinahayaan ko na lang. Pero may isang gabi na hindi ko kinaya. Exam week iyon. Kulang ako sa tulog, pagod, at homesick. Past 1 a.m., nagre-review ako sa desk ko nang biglang humina ang ilaw sa kwarto ko at sandaling huminto ang fan. Pagbalik ng kuryente, may narinig akong mahinang iyak sa hallway. Hindi malakas. Hindi rin dramatic. Mas masakit pa nga dahil pigil. Parang may umiiyak na ayaw marinig. Dapat hindi ako lalabas. Alam ko iyon. Pero sa sobrang pagod ko, mas nangibabaw yung awa kaysa takot. Kinuha ko ang flashlight ko at binuksan ang pinto. Madilim ang hallway. Yung ilaw lang sa may hagdan ang buhay. Hindi ako diretso sa locked room. Huminto ako ng may distansya.
Doon ko narinig ng malinaw, hindi iyak. Paghinga, at pagkatapos noon, isang mahinang salita. Ma, hindi ko may paliwanag kung anong naramdaman ko noon. Hindi ako nakatakbo, hindi rin ako nakalapit. Parang nanigas ang buong katawan ko. Takot? Oo, pero may mas mabigat pa roon. Lungkot. Yung klase ng lungkot na hindi naman sa'yo pero bigla kang nadamay. Biglang may humawak sa balikat ko. Napatalon ako. Si Tita Ellen pala, hindi siya galit. Yun ang mas mahirap tanggapin. Sobrang lungkot lang ng mukha niya. Mahina niyang sinabi, sabi ko sa'yo, huwag mong lalapitan. Lumapit siya sa lock room pero hindi niya binuksan. Hindi rin niya hinawakan ang kandado. Inilapat lang niya ang palad niya sa kahoy parang isang maingat na haplos. Tapos sinabi niya, nandito lang ako. Matulog ka na. Pagkatapos nun, tumahimik ang hallway. Walang kasunod na tunog. Wala ring ilaw na nag-flicker. Tahimik lang. Yun ang huling beses na may malinaw akong narinig mula roon. May mga sumunod pang gabi na may kaluskos at may ilang beses pa rin humina ang ilaw sa dulo pero hindi na katulad noon. O baka ako lang ang nagbago. Hindi ko na kayang tingnan ng lock room bilang puro takot lang. Para na siyang sugat ng bahay na hindi tuluyang nagsara. Umalis din ako sa boarding house pagkatapos ng semester. Lumipat ako sa apartment share kasama classmates ko. Noong paalis na ako, inabot ko kay Tita Ellen ang susi at nagpasalamat ako. Bago ako tuluyang lumabas, sinabi niya sa akin, hindi lahat ng naririnig natin gusto tayong takutin. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin si Leah kahit hindi ko naman siya nakilala. Naiisip ko rin si Tita Ellen na araw-araw na natili sa bahay na bawat sulok ay may paalala ng anak niya. Hindi ko sinasabing sigurado akong supernatural lahat ng naranasan ko. Alam kong pwedeng may ibang paliwanag. Pagod ako nun, kulang sa tulog, at malayo sa bahay. Alam ko yon, pero may ilang bagay na kahit anong logic mo may bahagi ng alaala na hindi umaalis. Hanggang ngayon, kapag nasa lumang dorm o building ako at may isang pinto sa dulo ng hallway na hindi ginagamit, napapatingin pa rin ako. Hindi dahil gusto kong malaman ang sikreto, kundi dahil naalala ko na minsan ang pinaka-nakakatakot pala ay hindi yung pakiramdam na may naroon, kundi yung pakiramdam na may isang taong naiwan. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.